Masayang araw po mga ka-PL. Naungkat na naman po itong tungkol sa sakit ni Junior at inamin din po mismo ng Palasyo Malacanang na hindi umano'y mayroong sakit si Junior na diverticulitis noong mga nakaraang buwan nung inamin po nila na ganoon po ang sakit ni Junior Bangag. Pero ngayon po mga kababayan, ang kumakalat po sa social media, hindi lamang po isang simpleng sakit na nabanggit ko po kanina, kundi stage 4 cancer na yun. Kayo talaga, gusto nyo nang madaliin ha? Relax lang. Mas mainam yung habulin muna sila ni Inday Sara, yung mapiit muna sila sa kulungan, yung doon ho sila magkasakit habang nasa loob ng kulungan. Ngayon malaya ho yan eh. Sa nilang bansang pumunta para magpagamot, makakapagpagamot sila. May pera, may kapangyarihan. Oh. Huwag niyo madaliin para sa akin, tsaka na. Pag hindi na siya presidente, pag yung nakulong na siya ni Inday Sara. O ito po, ang video, mga kababayan, panoorin po natin itong mga pasabog po ni Eloy Bogres. Si Eloy Bogres, sa palagay ko, kaya niya po ito nasabi, maaari meron siyang mga followers na Pinoy at Pinay na nagtatrabaho doon sa ospital kung saan pumunta rin si Junior Bangag noong naroon po sila sa New York. Posibleng walang followers doon si Eloy Bogres at maaaring yun ang nagchika na Eloy, nagpunta yan dito si Junior o nagpagamot yan. O nakita nung doktor, meron pala yung stage 4 cancer na. Nako po! Yan po ang sabi ni Eloy Bogres, mga kababayan. O eto, panoorin po natin ang video. O eto na ho. Stage 4 na yung colon cancer o si BBM. Bakit ba't hindi naman yung tinatago? Everybody knows that. Sino ba nagsabi sa inyo na secret ng kanyang Na secret ng kanyang cancer? Sa John Hopkins pumunta siya sa Amerika. Na kunyari, mag-United Nations, chororot. To saya, nagpakimo, to sa nagpa-stem cell. Sa John Hopkins, sabi ng mga nurses doon na Pilipina. Pero ang totoo, stage 4 na nasa, baka nga bukas makalawa, patay na yan si BBM. Kaya ang ma-president na talaga si Inday Sara, para naman hindi tayo ma-shoot to kill. Stage 4 na nasa, bakit hindi pa kayo umaamin? Uy, Alpot, Claire Bigaon, Claire Castro, at ang lahat ng mga sa Malacanang dyan, ilabas ang totoo nga medical records ang gago nyo nga adik nyo nga presidente. Stage 4 na day. Ang presidente nyo si Marcos. Baka bukas na matay siya na nasa. Or baka nga clone na lang niya namatay na sa tapos yung clone na sa mga bilatsing Eloy. Ang narinig ko nga na-overdose pa yan sa Amerika, di ba? Si Chase Dean nga nagtatago na ngayon eh. Dahil gusto nilang patayin si Chase Dean, binisto ang kanilang threesome. Oo, confirm stage 4. Bakit hindi nyo to alam? Matagal na nga lumabas ang balitang to sa Makatimed. Dumudugo ng puwit niya. Colon cancer na siya, dumudugo ang puwit ni BBM. This is not a secret. Sino ba nagsabi sa inyo na secret ito? Kita nyo na, mga kababayan. Confirm daw po. Colon cancer, stage 4. Ang mayroong sakit ngayon si Junior Bangag, mga kababayan. Kaya pala, ang ingay ho sa social media. Nako. Kung totoo man ito, mga kababayan, okay yan. No? Para mapagpahinga na ba? Siyempre, pagod na yung katawan niya. Dumaan din yan ng maraming bisyo. Ang may sabi, kapatid niya pa mismo. O, di ba? Inamin ng kapatid niya. Sa mga kahilingan natin yun, na, oy, Amy, magsalita ka na. Sabihin mo, adik yung kapatid mo. Ngayon, nung nagsalita na si Amy, wala namang ginawa ang mga men in uniform. Pero, ang nakakaduda ho ron, baka sinadya talaga ni Amy yun na sabihin, mga kababayan, na adik ang kapatid ko kasi alam nila na hawak na nila sa leeg ang mga men in uniform at hindi napapalag ang mga general.
Kaya ito tayo ngayon, nagtitiis pa rin po sa bangag nating presidente, mga kababayan. Kaya okay, kung totoo itong sinasabi ni Eloy Bugres, okay to, pero mas okay sana yung nakikita natin nasa kulungan sila. Lahat ng mga nagnakaw, lahat ng mga nakatanggap ng maleta, sabay-sabay silang makukulong. Kaya si Hudang abutan sila ng sakit doon sa loob ng kulungan. Di bagay mas mahirap yon, mga kababayan. Kasi sa ngayon, may kapangyarihan sila, may pera sila, meron din po silang mga sasakyang panghimpapawid saan man nila gustong pumunta, magagamit po nila yan. Kayang-kaya nila, afford nila ang magpagamot, mga kababayan, kasi meron ho silang pera. Sa bagay, may mga pera talaga yun sila. Pero, may kapangyarihan, mga kababayan. Makakahanap sila ng pinakamamahal na mga doktor, di ba? Mga bihasang doktor para gamutin ang kanilang karamdaman kasi may kapangyarihan. Lahat ng sino man gusto ipatawag, pupunta yan kasi pera ho ang katapat niyan, mga kababayan. Kung ngayon, kaya sana sa susunod na lang yan. Importante ngayon, ang ipanawagan natin sa kanya, ibaba niya ang presyo ng langis, tanggalin ang excise tax, tanggalin ang VAT, at sa pamamagitan ng pagtanggal sa mga VAT na yan, no, mga kababayan, ibababa po kahit papaano ang presyo ng langis, lalong-lalo na ngayon na ipinagmalaki na po nila, mga kababayan, na di umano nadagdagan na naman po ang supply natin. So, baka pwedeng ibaba nyo na ang presyuhan ng langis. Hindi na naman pala nakakatakot na yung mga nakaraan, masyado kayong manggagamit. Ginamit nyo ang nangyayaring kaguluhan sa gitnang silangan para magtaas kayo ng magtaas ng presyo ng langis. O ngayon, marami na. Ano pang hinihintay ninyo? Ibaba nyo na ng bahagya ang presyo ng langis. Maging patas kayo. Hindi na nga nagdeklara ang bangag na presidente na taasan ang sweldo ng mga manggagawa, taasan ang pamasahe sa mga public transportation. Wala na nga Kahit sa gasolina naman lang, ibaba nyo na ulit. Total, sinabi naman na ng DOE na meron ng bagong supply ng langis na dumating. O ano pang hinihintay ninyo? Huwag nyo na masyadong pahirapan ang mga kababayan natin. Marami kami nasasakyan ng mga taxi, mga Grab, at kung ano-ano pang mga nasasakyan namin na kami lang ang sakay na inatatanong namin. Ang hirap na po ng kalagayan ngayon ng mga tsoper. Yung iba nga, titigil na di umano sila sa sa pamamasahero o pagiging tsoper. Mag-a-apply na lamang di umano sila ng private driver, ganon. Yung iba naman, mamamasukan na lang sa tawag nito sa mga pabrika, driver sa pabrika, kaysa sa mamasahero, pamasada, wala nang kinikita. Tabla-tabla lang di umano ang nangyayari. Napakalaki ng krudo nila, gasolina, pero ang pasahe hindi naman tumataas. O sinong gaganahan yan? Hindi kasi kayang manduhan ni Bangag Junior, mga kababayan, ang mga naglalakihang kumpanya na ng langis na wag basta-basta magtaas ng presyo ng langis kasi po oligarko ho yan. Baka siya pa nga hawak sa liig niyan. Di niya rin kayang manduhan ang mga naglalakihang mga negosyante sa bansa na magdagdag ng sweldo sa mga manggagawa nila kasi maaaring hawak din si Junior Bangag sa liig. So anong ginawa niya? Tayo po ang inipit niya. 'Di ba? Hindi siya nanawagan na dagdagan ng sweldo ang mga manggagawa, ibaba ang tawag dito,
ay magdagdag ng pasahe sa mga pampublikong sasakyan. No? Sino ang apektado ho dyan? Tayong mga mahihirap po. Tayong mga araw-araw na nagparuot parito sa ating mga pinapasukan na gumagastos po tayo ng pasahe na ganun pa rin ang pasahe pero lumalaki po ang expenses natin araw-araw dahil nagsisimula na magtaas ang presyo ng mga bilihin. Di ho ba? Wala pong increase ang sweldo. Apektado po. Hindi niya po kayang manduhan niya mga yan. Kaya tayo po ang iniipit niya. Yan ang presidente natin. Inutil, mga kababayan. No, ito pa isang balita. Ito tungkol naman po mga kababayan kay General Browner. Nanawagan na po siya mga kababayan. Nanawagan na po si General Browner sa, siyempre, palagay ko, sa presidente siguro ito. O di kaya mismo sa House of Representatives kasi diyan po magmumula ang ang pondo para sa lahat ng ahensya ng gobyerno, no? Diyan po magmumula ang pondo. Ito ho, ang sabi ni General Browner, mga kababayan, tungkol po ito sa sa modernization po sa AFP. Ito sabi niya, nanawagan si General Browner o General Romeo S. Browner Jr., Chief of Staff ng AFP sa Kongreso, kita nyo na, at Senado na suportahan ang pagpasa ng bagong AFP Modernization Law at ang pagtaas ng defense budget sa bansa. Nako, humihingi po na karagdagang budget ang AFP, mga kababayan. Nakulangan. Basta ganyang mga usaping pagtataas ng pondo, nakakatakot ho yan, mga kababayan. No? Hindi na po tayo basta-basta nagtitiwala Basta usaping pera, naku po, lalo-lalo na issue di umano itong AFP na mayroong diba? Dahil doon, na-quote nila tayo, na-post nila tayo sa ating, sa kanilang social media platform, sa pahina ng kanilang Facebook. Na-quote nila tayo. Kinote nila tayo, kinuha natin yung article sa Net25, yung video sa Net25. Tapos, ako ang inilagay na picture doon. Nanawagan na, mga kababayan, si Browner. Wala na, Browner. Wala na maibibigay na pondo sa inyo ang administrasyong bangag kasi pinaghati-hatian na. Di ba, mga kababayan? Kaya ngayon, ang ginagawa ni Junior, utang dito, utang doon, utang kay Amerika. Ewan ko na kung nakautang sa Amerika. Sa World Bank, meron na di umana siyang utang na naman. Sa Japan, nangutang din po sa Japan. Bilyon-bilyon po ang halaga. Yung mga nanakaw po, mga kababayan, na halagang trilyon, anak ng isti talaga itong mga kawatan na ito, ipinangutang na naman po niya sa iba't ibang bansa para matapalan po yung mga ninakaw. Hindi niya kayang habulin yung mga magnanakaw, kundi mangungutang siya para matapalan yung mga ninakaw. Kita nyo kung gaano kabangag. Di ba? Yung mga kawatan, ayun, nasa laya. Nagpapakasaya, bit-bit ang mga ninakaw nila. Pinamili ng mga chopper, kung ano-anong mga magagarang kagamitan tulad ng yate. Di ba? Nagpapakasarap sa mga perang ninakaw nila, mga kababayan. Ngayon, wala na magamit ang gobyerno, administrasyong bangag, wala na magamit. Anong gagawin niya? Mangungutang siya. Pisti talaga, mga kababayan. Ano daw ang layunin ni Browner? Basahin ko lang ng kapiraso, mga kababayan. Ayon kay Browner, layunin ng Pilipinas na palakasin pa ang kakayahan ng ating sandatahang lakas
sa pamamagitan ng pagbili ng mas maraming barkong pagdigma at fighter jets upang mas maprotektahan ang ating soberanya at pambansang seguridad. General Browner, kung di ako nagkakamali, nasimula na po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang AFP modernization. Marami nang nabili ang administrasyong Duterte na mga bagong kagamitan pang sandatahang lakas. Hindi lang ipinagpatuloy ng amo mong bangag kasi inuna nila ang pagkalkal sa kaban ng bayan. O di ba? O ngayon, nagkukumahog na sila. Natataranta na sila, hindi na nila alam kung ano gagawin nila. Solusyonan ang gasolina, magbigay ng subsidiya sa mga chopper, modernization sa AFP, maghagilap kung saan maghanap, makabili ng krudo. Ang dami problema ni Junior. Tapos di umano, meron pang stage 4. Yung ganyang sakit po, mga kababayan, pagka may stress ka, lalong lumalala. Nako. Kaya, maaaring tama yung sinabi ni Eloy Bogres, mga kababayan, na baka daw mategi na. Baka daw mategi na. Hindi naman po tayo nananalangin na mategi na siya, mga kababayan. Ang may control ho niyan, siyempre, walang iba, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. No? Nakikinig lang po tayo at nakikibalita sa mga kapwa natin DDS. Natataranta na ang AFP. Ngayon pa sila magpapapogi. Ang tagal mo na dyan, Browner. Wala pa kayo nagagawa, di ba? Kasi amo mo, wala pa rin nagagawa. Ang ginawa nyo lang, ang kaya nyo na ipagmalaki, yung mga EDCA site na dagdagan, wala namang silbi. Baka maging mitsa pa yan ng kaguluhan, madamay pa tayo sa kaguluhan ng gitnang silangan. Hindi nag-iisip yung bangag mong amo. Akala niya siguro, kung may EDCA site tayo, uunlad ang ekonomiya kasi may mga kano. Putangin na. Pahirap pa yan sa atin, wala namang silbi ang mga yan. Ito ba isang balita, mga kababayan, dami pang lumalabas ngayon sa social media. Itong tungkol po sa mga karma o sumpa ni Cara David, mga kababayan. Parang unti-unti na natutupad talaga, no? Yung iba nangategi na. Yung iba may mga sakit na stage 4 na daw. Yung iba naman, mga bagong balita, tegi na rin di umano. Ito po yung kumakalat ngayon sa social media. Ito ay ipakita ko. Ayan, nakikita nyo na po. Pasahin ko na lang ho rito. Hindi ko, ito kalaruin natin hindi po natin ito na sinasabing totoo ito nangyari. No? Hindi pa po natin ito kumpirmado, sa madaling salita. Pero ito ho kasi ngayon, ang usap-usapan sa social media, kailangan malaman po ninyo kung ano pa trending ngayon sa social media. Yan, di ba? Tayong mga mahilig sa social media, naghahanap tayo kung ano trending. Ito ho, di umano isa sa mga trending. Ayan, nakikita nyo na po. Rest in peace na Cara David, ikaw talaga, ang talim ng dila mo. News update. Hindi, ulitin ko. Hindi ko sinisigurado to Nagbabasa lang ako. Confirm na di umano ang pagpanaw ni Kong J. Ito ay sinekreto ng pamilya para hindi di umano mabash ng netizen. Kayo ba naniniwala na totoo ito, mga kababayan? Ako, hanggat wala pa pong mga konfirmasyon mula sa mismong pamilya nitong kongresistang ito, mahirap pong maniwala. Kwento-kwento sa social media yan. Masarap pakinggan yung mga comment ba? O masarap magbasa ng comment na sang-ayon po sa kagustuhan natin. No? Tulad na lamang po nitong ito, kung totoo ito, totoo ito. Kung hindi, di wala. Di ba, mga kababayan? Kayo ho ba?
Tanungin ko ho kayo, sang-ayon ho ba kayo dyan? Ayan. Sang-ayon ho ba kayo dyan, mga kababayan? Paki-comment na lang po. O, ito pa isang balita. Tungkol naman po ito, mga kababayan, sa isang SUV. Naku. Hit and run po ang ginawa. Ayan o, nakikita nyo na. O, SUV. In hit and run incident, allegedly seen entering Malacanang Park, mga kababayan. Naku po. O, rider iniwang sugatan ng nakabundol. O, ang nakabundol, pumasok di umano, mga kababayan, sa Malacanang Park. May CCTV naman siguro sa lugar na yan. Posibleng wala. Papasok niyang Malacanang eh. Baka ang camera niyan, merong sa harap, merong sa likod. Baka pwedeng paki-imbestigahan ito. Junior Bangag, pumasok po sa Malacanang Park. Ang sasakyan nakabundol, kawawa naman. Itong rider na nabundol, baka naghahanap buhay pa ito. Pamilyado, may mga anak pinaaral na bundol, sino mananagot sa pagpapagamot? Paki-imbestigahan po, hindi po ito hayop. Na pag nabundol mo lang hayaan mo lang siya dyan mamatay. Tao po ito. Junior Bangag, paki-imbestigahan to. Posibleng walang CCTV sa mga lugar na yan. Daig talaga kayo ng Davao City kung walang CCTV sa mga lugar na yan. Ang Davao City, kaya napakadaling masukol ng mga gumagawa ng hindi maganda sa lugar na yan, merong mga CCTV, namumukhaan kaagad. Malacanang yan, ha? Palibot ng Malacanang yan, dapat kumpleto ang CCTV dyan. Imposibleng hindi ito nakuhanan. Paki-imbestigahan naman, pakisilip ang plate number. Ngayon, matukoy kung sino, tulungan itong taong rider na sinagasaan, iniwan lang. Kawawa naman, pamilyado to. Huwag naman kayong kriminal ang datingan. Higit sa lahat, wag mong parang tinotolerate mo na ang gawain ganito, Mr. Junior Bangag. Pag hindi mo ito pinaimbestigahan, hindi mismo ikaw nagsalita tungkol dito, parang tinotolerate mo na rin itong mga nangyayari ito. Na iniwan ng isang rider ng isang sasakyang pumasok sa Malacanang Park. Aba, kawawa naman po ang taong nasagasaan. O ito pa, mga kababayan, huling batlita, naku po, nakakabanas, nakakabad trip na po, mga kababayan. Ito na po yung sinasabi ko kanina, na ang Pilipinas uutang sa Japan. Bilyon ang halaga, mga kababayan. Ito, basahin ko. Pilipinas uutang sa Japan para sa Build Better More project ng administrasyon. Ang tagal na po. Nitong Build Better More na ito, yung BBM niya. Hindi pa pala ito nagsisimula. Ngayon pa lang, yawa na. Puta. Ang tagal na nito, Ipinagmayabang ni Junior Bangag, mga kababayan, nung nanalo siya, meron na siyang BBM, Build Better More. Tinapatan niya yung Katatay Digong na build. Kailangan talaga, ando doon pa rin yung pangalan niya, BBM. Para maalala siya ng tao. Kayabang talaga. Build Better More. Wala palang pondo yan. Naknantucha, mga kababayan, O ito po ang halaga na uutangin ni Junior. Kung kailan magtatapos na yung kanyang termino. Tsaka pa man ito, nagkukumahog itong mama na ito, nabuang na. Matatapos niya pa kaya? Totoo kaya ito? Ang tanong din naman kasi kung totoo ba ito o hindi. Baka naman kasi lang ito, bola-bola lang ito ba? Para sabihin ko na meron siyang gagawin. Hindi na kami umasa, Mr. President, sa'yo. Wala na kami inaasahan.
Kaya nga ganito na kami magsalita eh. No, kasi wala kami nakita talaga magandang ginawa mo. Plano ng administrasyon na makakuha ng karagdagang 2.41 billion US dollar o humigit kumulang, nako kalaking pera nito, 371.31 billion yen mga kababayan o 144.6 billion na mga bagong pautang. Oh. Saan nila uutangin? Sa Japan. Oh, Japan Infrastructure Loans, mga kababayan. Uutang ng ganyang kalaking halaga, ipapatayo, mga kababayan, ng mga infrastruktura. No? Sa ngalang BBM o Build Better More. Oh, sa 2026 upang ipagpatuloy ang programang Build Better More. Ngayon lang po ginalaw ang baso. Putang ina yang Build Better More na yan. Sa palagay mo, makakatapos ka pa ng isang tulay niyan, 2 taon ka na. Wala ka na nga 2 taon eh. 1 taon ka na lang mahigit. Makakatapos ka pa kaya ng tulay niyan eh. Siguro mga 2-3. O may pag-uusap pa ito eh. Tanong mga kababayan kung papayag din ang Japan na pauutangin tayo ng ganito kalaking halaga. O kabilang ang mga proyektong tulad ng Metro Manila Subway at Central Mindanao Highway. Oy! Ba? Pupuntahan ng Central Mindanao, narinig na naman tayo. Putang ina. Binatikos natin siya dito, mga kababayan eh, no? Ala, ano, sabi ko, ala, ano nangyari? Junior, ba't walang pondo ang, Central Mindanao Highway? Sabi ko, bakit walang pondo? Tangina, di binatikos natin na binatikos siya noon, mga kababayan. O ngayon, pupunduhan na daw. Ba? Ayos. Narinig yata tayo. O nilalayon ng administrasyon na pumirma ng 11 bagong kasunduan sa pautang sa taong piskal ng Japan sa 2026 na nagsimula noong Abril 26, mga kababayan. O, Build Better More. Totoo kaya ito? Nakakasawa na po kasi, Mr. President, yung mga sinasabi mo, hirap niyo na po paniwalaan, sir. Ang dami niyo na pong pangako, sir, na hindi naman po natupad. Ang dami niya pong pangako sa tao na inasahan po ng ating mga kababayan, pero na lalo lang na inis yung ating mga kababayan. Yun, pangako yun ha. Maraming, okay lang, sige. Talagang maraming magagalit nun kasi pangako mo yun eh. Hindi natupad. Ngayon nga lang mga kababayan eh. Ngayon habang namimigay ho sila ng subsidiya, etong sa mga tsuper, hindi ho lahat natutuwa. Napakarami hong mga nainis. Dahil hindi po lahat nakatanggap ng ayuda na yan. Pautay-utay ho kasi. Dito, sunod na araw, doon sa kabila naman. Hindi po lahat nabibigyan. Marami pa pong hindi po nabibigyan. Mga papogi lang kasi yan, mga kababayan. Imbes na matuwa sa kanya yung tao kasi namigay siya ng subsidiya, mas lalo hong nainis ang tao. Tulad po ng mga pinangako niya na pabahay, umasa tayo ron. Hindi niya ho naibigay, nasaan na? Anong nangyari? Doon tayo nagsimulang nadismaya sa kanya. Ito na naman po, para daw sa ganda nito, sa napakinggan ito Central Mindanao Highway. Parang totoo no? Kung yung simpleng tulay at, flyover nga lang doon sa MAA, simulan yun ng dating Pangulong Duterte. Ang buong akala namin mga Dabawenyo, ipagpapatuloy ni Marcos kasi nasimulan na. Wala ho. Hinayaang nakatiwangwang. Napakarami pong mga motorista po ang apektado doon araw-araw sa sobrang traffic po doon sa lugar na yon.
Hindi naman kahabaan yung traffic, hindi naman abot ng parang kagaya ng sa EDSA diyan sa EDSA nakapakahaba. Pero ngayon, tinapos po ng Davao City. Oh, mismong Davao City po ang gumastos, ang nagpatrabaho. Ngayon, nadadaanan na. Gawa na, napakapulido, napakaganda. Oh, hindi ko ho alam kung nag-inaugurate po doon si Mayor Baste Duterte. Basta kay inopen lang yan. Tapos na. Pero kung merong ambag doon si Marcos, kahit piso, mga kababayan, baka nanguna siya ron sa pagbubukas. Hindi na nagpunta, nahiya na ang buang mga kababayan. Kasi napahiya siya ron sa Bukana Bridge na sinabi niyang sinimulan sa administrasyon niya, tinapos din sa administrasyon niya. O, yung natapos na flyover po sa MAA, sa may diversion road ng Davao, hindi niya na po pinakialaman, nahiya na ang buang. Nahiya, mga kababayan. Sana magkatotoo tong sinasabi niya para bumango-bango ka naman kahit papaano. Pero kahit pa magkatotoo ito, tatandaan mo, Junior, ang mga taga Mindanao, hindi mo na ulit mabubudol. Hindi mo na makukuha sa pamamagitan ng mga proyekto na yan. Dapat lang gawin mo yan kasi presidente ka. Obligasyon mo, napunan mo ang kakulangan kung ano man meron sa bansa. Pero hindi ibig sabihin yan, gusto ka na namin. Okay, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.